ngayong araw, nasa last topic na tayo ng ating series, The Great Salvation. Kasi kung napapansin nyo, lahat ng ating topic about salvation. Kasi yun ang unang kailangan natin, di ba? Para alam natin kung paano tayo maliligtas. Para malinaw sa atin. Ngayon, ang topic natin ay no condemnation. Ang ating text mababasa sa Romans 8:1-4 sa series ng The Great Salvation. Kapatid, may isang tanong na hindi mo maririnig na binibigkas ng malakas. Ang tanong na, tanggap pa ba ako ng Diyos ngayon? Ito ay tanong tungkol sa katayuan mo ngayong araw. Nung nakaraang topic natin, nakita natin na ang isang taong patay na sa kasalanan ay binuhay ng Diyos. Ephesians 2, dead in trespasses but made alive together with Christ. Yun ang milagro ng bagong buhay. Pero ngayon, kailangan natin tumingin sa isa pang karunungan na kasing halaga. Hindi lang buhay ba ako, kundi ano ang katayuan ko sa harap ng Diyos habang nabubuhay ako. Dahil ito ang totoo, kapatid. Marami sa atin kahit ligtas na ay nabubuhay pa rin sa lalim ng anino ng condemnation. Alam mo ang pakiramdam na yon? Yung nagkakasala ka at may boses sa loob mo na nagsasabing, tapos ka na, hindi ka na tatanggapin, hindi ka na matatanggap. Yung nadapa ka at pakiramdam mo ay nasa ilalim ka ng nakataas na kamay na galit ng Diyos. Yung nagdarasal ka pero pakiramdam mo ay tumatalbog lang ang panalangin mo sa kisame. Nabubuhay ka na parang isang bilanggo sa araw-araw, naghihintay ng huling hatol. Pero kapatid, ang Romans 8 ay nagbubukas na parang bukang liwayway pagkatapos ng mahabang gabi. Pagkatapos ng bigat ng Romans 7, ang paghihirap ni Pablo, wretched man that I am, who will deliver me? Tapos bigla sa Romans 8:1, sumikat yung araw. At ang unang salita na binitawan ay isa sa pinakamalalayang salita ng pag-asa sa buong kasulatan. Actually, isa sa mga paborito kong verse, yung sa Romans 8:1, walang kondenasyon, no condemnation. Kapatid, tatlong bagay ang titingnan natin ngayon at bawat isa ay dulo sa iisang salita. Free, malaya, freedom. Una, we are judgment free. Wala nang hatol na nakabitin sa iyo, kapatid. Pangalawa, we are chain free. Pinalaya ka na ng bagong batas. Pangatlo, we are debt free. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Judgment free, chain free, debt free. Tatlong kalayaan, iisang tagapagligtas. At sa dulo, dadalhin tayo ng lahat ng ito sa isang lugar. Hindi sa iyong pagsisikap, tandaan po natin, hindi natin sa sariling sikap natin, kundi sa isang persona. First point, we are judgment free. No condemnation. Romans 8:1, ganito po ang ating mababasa. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Napakasarap ng verse. Pagka lagi ko itong binabasa, napakasarap sa pakiramdam. Pansinin mo ang bawat salita sa talatang ito, kapatid. Dahil bawat isa ay may bigat na sapat para baguhin ang paraan ng pamumuhay mo ngayon. Sabi, therefore, may dahilan. Ang salitang therefore ay nag-uugnay sa lahat ng nauna. Tama? Bago mo marinig ang no condemnation, kailangan mong maunawaan kung saan ito nakasandal. Ang Romans 3-7 ay nagtayo ng pundasyon. Tayong lahat ay nagkakasala. Pero binigyang katwiran ng libre sa pamamagitan ng biyaya. Sa pananampalataya kay Kristo. Yun, kapatid, ang linaw sa pananampalataya kay Kristo. Kaya ang no condemnation ay hindi lang basta pahayag. Ito ay isang legal na konklusyon na binuo ng buong argumento ni Pablo. Ito ay hatol ng korte, hindi damdamin. No condemnation, walang hatol, kapatid. Ang salitang Grego dito ay katakrima.
ito ay isang legal na termino. Ang parusang hatol na binibigkas ng hukom laban sa isang napatunayan na nagkasala. Hindi lang ito paghatol. Ito ay ang formal na sentensya na sumusunod sa paghatol. At ang sinasabi ni Pablo para sa taong nasa kay Kristo, walang ganitong sentensya. Wala, kundi zero. Hindi bahagyang bawas, kundi ganap na wala. Judgment free ka, kapatid. Isipin mo ang isang courtroom. Ang akusado ay nakatayo sa harap ng hukom. Naghihintay. At ang hukom ay biglang nagsalita. Sabi ng hukom, no condemnation. Tapos na ang paglilitis. At sa batas, may prinsipyo din, di ba? Double jeopardy. Na ano yun? Na ang isang tao ay hindi maaaring litisin muli para sa parehong kaso kapag napawalang sala ka na. Tama? Yan ang katayuan mo ngayon, kapatid. Kung ikaw ay kay Kristo, ang kaso mo ay tapos na. Hindi ka na maaaring dalhin muli sa hukuman para sa mga kasalanang binayaran na. Sabi sa verse, now, ngayon na. Ito yung salitang madalas lang natin dinadaanan. Pero dito nakatago ang lakas. Hindi sinabi ni Pablo magkakaroon ng no condemnation kung sapat kang bumuti. Hindi niya sinabi no condemnation bukas kung matupad mo ang iyong pangako. Sinabi niya now, ngayon, sa kasalukuyang sandali, sa mismong araw na nadapa ka, nagkamali ka, sa mismong gabi na pakiramdam mo ay pinakamalayo ka sa Diyos, tandaan mo, kapatid, kung ikaw ay kay Kristo, walang kondenasyon, no condemnation ngayon din. For those who are in Christ Jesus. Napakaliwanag yan, kapatid. Yan po yung ating kondisyon. For those who are in Christ Jesus, no condemnation. Pansinin mo, kapatid, hindi sinabi para sa mga sapat na. Hindi para sa mga nakaabot ng isang antas na kabanalan. Ang sinabi ay para sa mga na kay Kristo Jesus. Ang buong lugar ng iyong kaligtasan ay hindi ang iyong pagganap, kundi ang iyong pagkakaugnay. Hindi nakabatay kung gaano ka kabuti, kundi kung kanino ka nakaugnay. Ikaw ay nasa loob ni Kristo at ang lahat ng nasa Kanya ay hindi na kondenado. No condemnation ang lahat ng na kay Kristo. Malinaw yan, kapatid. Marami sa atin ang nabubuhay na parang naghihintay pa ng hatol na naibigay na. Ganun yung pakiramdam ko dati yung nasa kulto pa ako. Pagka nagkamali ako, naku, tapos na. Parang wala na akong pag-asa. Yun lagi ang nararamdaman ko. Pagka nagkamali, parang merong Diyos na paparusahan ka kaagad. Kapatid, ang pakiramdam ng kondenasyon na dumarating tuwing nadadapa ka ay hindi galing sa Diyos. Dahil sinabi niya ang huling salita. At ang salitang yon ay no condemnation. Kailan? Ngayon. Mula nang tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, no condemnation. Kung nabubuhay ka na parang naghihintay ka ng sentensya, hindi mo palubos na napapakinggan ang naibigay ng paghatol ng Diyos. Ngayon, kapag dumating ang boses ng condemnation, pagkatapos mong magkasala, sagutin mo ito sa eksaktong salita ng Diyos. Ilagay mo lagi sa isip mo. Tandaan mo lagi itong verse na ito. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. At tandaan ang pagkakaiba. Ang paniniwala ng Espiritu ay tiyak. Pinapakita nito ang partikular na kasalanan at hinihila ka pabalik sa Diyos. Ang kondenasyon or condemnation ng kaaway ay malabo. Inuulit lang nito na pangit ka, wala ka ng pag-asa at tinutulak kang palayo. Tandaan mo, kapatid, kilalanin mo kung sino ang nagsasalita. Second point, we are chain free. Romans 8:2. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death.
Kapatid, bakit no condemnation? Sinasagot ito ni Pablo sa talatang 2. Pero para maintindihan mo ito, kailangan natin makita na may dalawang batas na binabanggit dito. Hindi ang kautusan ni Moises, kundi dalawang prinsipyong kumikilos, dalawang puwersa na naglalaban. Ang lumang batas, sin and death. May law of sin and death. Ang hindi mababaling prinsipyo ng kasalanan ay laging humahantong sa kamatayan. Ito ang gumana mula pa kay Adan. Ito ang batas na nararamdaman mo na tuwing sinusubukan mong gawin ang tama sa sarili mong lakas at palagi kang bumabagsak. Ito yung bilangguan na inilarawan ni Pablo sa Romans 7. Ang sabi doon, ang mabuti na nais kong gawin, hindi ko ginagawa. Ito ang kadena, kapatid. Ang bagong batas, the spirit of life. Pero may pumasok na mas malakas na batas, the law of the spirit of life. Ito ang bagong prinsipyo na nagbigay sa iyo ng buhay kay Kristo. At higit pa, ang kapangyarihan ng banal na espiritu na naninirahan na ngayon sa iyo, kapatid. Isipin mo ang law of gravity. Kapag inihagis mo ang isang bato, bumabagsak ito. Hindi ito nagkakamali. Yan ang law of gravity. Pero paano lumilipad ang isang mabigat na eroplano? Hindi nito binabali ang batas ng gravity. Nariyan pa rin ang gravity. Ano yung nangyari? May mas malakas na batas na pumasok. Ano yon? Ang law of aerodynamics na nangingibabaw habang gumagalaw ang eroplano. Ganon din, kapatid, hindi mo tinatanggal ang batas ng kasalanan at kamatayan. Nariyan pa rin ito. Yaman lamang may mas malakas pa na kapangyarihan na kumikilos na ngayon sa loob mo. At ito ang nagpapataas sa iyo. Set you free. Pinalaya ka, kapatid. Hindi lang pinabuti. Set you free. Pinalaya ka. Hindi lang pinabuti. Pansinin ang mismong salita, kapatid. Set you free. Ang taong dating alipin ay ngayon ay pinalaya na. Hindi sinabi na ginawang mas mabuti ng kaunti, kundi pinalaya na. Ang pagkakaiba ay ganito. Ang isang alipin ay maaaring mangarap ng kalayaan pero nakatali pa rin ang kadena. Pero ang isang pinalaya ay maaaring matalisod sa pagtakbo pero wala ng kadena. Nakuha mo, kapatid? Hindi pa ito kaganapan. Ito ay bagong katayuan. Ikaw ay hindi na alipin. Chain free ka na, kapatid. Set free. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Ang pakikibaka sa kasalanan bilang isang malayang tao at ang pagsuko sa kasalanan bilang isang bihag. Ang mananampalataya ay maaari pang madapa, pero hindi na ito ang kanyang Panginoon. May bagong kapangyarihan na kumikilos sa iyo ngayon, kapatid. At ang kapangyarihang yon ay isang persona, ang banal na espiritu. Hindi mo na kailangan labanan ang kasalanan sa sarili mong lakas ng loob dahil hindi ka na nag-iisa sa laban, kapatid. Ngayon, kapag humaharap ka sa isang matagal ng gawin ng kasalanan, isang bisyo, isang galit, isang takot, huwag kang sumandal sa sarili mong lakas ng loob dahil paulit-ulit ka nitong bibiguin. So anong dapat mong gawin? Sa halip, tumawag ka sa kapangyarihang naninirahan sa iyo, kapatid. Meron dito sa loob. Idalangin mo sa Espiritu Santo, ako ay ipinalaya na ninyo. Hindi ako alipin ngayon. Tulungan mo po akong mamuhay bilang isang malaya. Kapatid, ipanalangin mo yan. At nangyari yan. Personal sa buhay ko, naramdaman ko yung struggle ko sa flesh ng maraming taon. Hiniling ko sa Panginoon, Lord, ayaw ko pong magkasala, ayaw ko pong masira ang pamilya ko. Bigla na lang nawala yung struggle ko sa laman, sa flesh. Baguhin mo ang lugar ng iyong pag-asa, kapatid. Mula sa sarili mong pagsisikap, tungo sa kanyang naninirahang kapangyarihan. Hilingin mo yon, kapatid.
ipanalangin mo yun sa Diyos. Maniniwala ka, mawawala yung struggle mo sa kasalanan. Yes, nadadapa ka, pero hindi ka naalipin. Ngayon, third point, we are debt-free. Romans 8:3-4, for God has done what the law, weakened by the flesh, could not do. By sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, He condemned sin in the flesh, in order that the righteousness requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. Napakalinaw nito, kapatid. Dito pinapaliwanag ni Pablo kung paano naging posible ang lahat. Pansinin mo ang praise na ito. What the law could not do. Ang kahinaan ng kautusan. Unawain natin ng malinaw, kapatid. Ang kautusan ay hindi masama. Banal ito, matuwid at mabuti. Yan mismo ang sinabi ni Pablo sa Romans 7. Pero may isang bagay na hindi kayang gawin ng kautusan. Ano yun? Hindi nito kayang iligtas tayo. Bakit? Hindi dahil may mali sa kautusan, kundi dahil ito ay weakened by the flesh. Mahina tayo, hindi natin kayang tuparin. Ang kautusan ay parang salamin. Kaya nitong ipakita sa iyo ang dumi sa mukha mo. Pero hindi kailanman kayang maglinis. Kaya nitong sabihin kung ano ang tama. Pero hindi nito kayang bigyan ka ng lakas para gawin ito. Ngayon, kaya ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan, sinugo niya ang kanyang sariling anak in the likeness of sinful flesh. Pansinin mo ang mga salita ng maingat, kapatid. Hindi sinabi na si Kristo ay may makasalanang laman, kundi na siya ay nasa wangis nito. Tunay na tao, ganap na kalaman, pero walang kasalanan. Pumasok siya sa mismong larangan kung saan tayo natalo. Saan? Sa laman. Para makipaglaban doon at manalo. Ang dakilang paglilipat. At ngayon, ang pinakamahalagang praise, kapatid, hindi condemn sin in the flesh. May kondinasyon nga. Sa talatang 1, sinabing walang kondinasyon para sa'yo. Pero dito may kondinasyon nangyari. Saan? Hindi sa'yo, kundi sa kasalanan, sa laman ni Kristo. Ang katakrima, ang parehong salita ng hatol, ay ibinuhos, pero hindi sa'yo, kundi ibinuhos ito sa Kanya. Kapatid, sana naintindihan po natin ito. Himay-himay natin. Ito ang dahilan kung bakit magkasundo ang talata sa 1 at talatang 3. Walang kondinasyon para sa iyo sa talatang 1 dahil ang kondinasyon ay natanggap na ni Kristo sa talatang 3. Nakuha mo po? Sana naintindihan natin ito. Hindi basta binura ng Diyos ang parusa ng parang wala lang. Hindi niya inirapan ng katarungan. Inilipat niya ang parusa mula sa iyo patungo sa kanyang sariling anak. Kaya nga yun yung pinag-aralan natin yung nakaraan, the great exchange. Nakuha mo po ang paliwanag dito, kapatid? Ang utang mo ay binayaran ng buo. Kaya debt-free ka na, kapatid. Wala ka ng utang. Ang sarap ng pakiramdam pag walang utang. Walang kumakatok, di ba? Pagka may utang kang literal, wala nang pagka may nangungulit, na-anxiety ka, nade-depress ka. Pero ang sarap ng pakiramdam pag wala ng utang. Yan ang katarungan at biyaya na nagtatagpo sa iisang lugar. Ang resulta sa'yo, at ano yung resulta? The righteousness requirement of the law might be fulfilled in us. Nakuha niyo po? Ang perpektong pamantayan ng kautusan na hindi natin kailanman kayang tuparin ay tinupad ni Kristo. At ang kanyang katuparan ay ibinilang na sa'yo. Sarap nung maintindihan ko to, kapatid. Kaya ngayon, kapag tumitingin ang Diyos sa'yo na nasa kay Kristo, hindi niya nakikita ang iyong kabiguan. Nakikita niya ang ganap na katuparan ng kanyang anak. Napakalinaw nito, kapatid.
Kaya tayo, binabasa nating maigi, hindi tayo tumatalon-talon. Nilalabas natin yung katotohanan sa Biblia. Hindi tayo nagsasariling paliwanag dito, kapatid. Kapatid, tumigil ka sandali at hayaan mong lumubog ito. Ang kondenasyon ay hindi lang binura. Ito ay inilipat. May tumanggap nito, kapatid. Ang hatol na dapat sa'yo ay hindi basta binitawan sa hangin. May dibdib na tumanggap ng buong bigat nito. At ang dibdib na yon ay hindi sa'yo. Yun ay kay Kristo. Kaya kapag naramdaman mong dapat kang parusahan, huwag kang tumingin sa loob mo. Tumingin ka sa krus. Kung saan ang parusa ay natanggap na para sa'yo. Ngayon, kapag binabato ka ng iyong nakaraan, isang alaala na paulit-ulit na bumabalik na parang para paratangan ka. Kapatid, huwag kang tumakbo palayo. Tumayo ka at sabihin ang kasalanan yan ay kinondena na sa laman ni Kristo. Ang parusa ay natanggap na niya ng buo. Wala nang natitirang singil para sa akin. Palitan mo ang pakikipagtalo sa iyong nakaraan ng pagtuturo sa krus. Kapatid, dalhin natin ang buong mensahe sa isang lugar. Hindi sa iyong pagsisikap, kundi sa isang persona. Judgment-free, chain-free, debt-free. Tatlong kalayaan pero iisa ang pinagmumulan. No condemnation. Hindi isang abstraktong idea ito. Ito ay isang tao na nakatayo para sa iyo ngayon din. Ngayon, balik tayo doon sa larawan ng courtroom, kapatid. Pero ngayon, buksan natin ito ng buo. May akusador na nakatayo at ipinakilala siya ng kasulatan. Basahin natin sa Revelation 12:10. Ito yung accuser. For the accuser of our brothers has been thrown down, who accuses them day and night before our God. Biruin mo, araw at gabi, kapatid, hindi siya tumitigil. Yung akusador, yung laging nag-a-accuse sa'yo, yung laging nararamdaman mo, tinatanggap pa ba ako ng Diyos? Lagi siyang nag-a-accuse, ala, hindi ka na matatanggap sa ginawa mo. Lumayo ka na, hindi ka natatanggapin. Yun yung nagsasalita sa loob mo, yung accuser. Bawat kasalanan mo ay hawak niya bilang ebidensya. At kung ikaw lang ang tatayo sa harap ng hukom, wala kang panlaban dahil totoo ang mga paratang. Tama? Wala kang laban. Totoo yung mga paratang sa'yo. May mga ebidensya siya. Guilty ka nga. Pero hindi ka nag-iisa sa hukuman, kapatid. 1 John 2:1. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father. Sino yun? Jesus Christ the righteous. Kapatid, may tumayo para sa iyo. Isang advocate, isang tagapagtanggol. At hindi siya nagtatanggol sa pamamagitan ng pagsasabing hindi ka nagkasala. Hindi niya sinasabi mali ang paratang. Ang ginagawa niya, pinapakita niya ang kanyang sariling mga sugat sa Ama at sinasabi, ang utang na yan, binayaran ko na sa krus. Ang kanyang depensa ay hindi ang iyong inosente. Ang kanyang depensa ay ang kanyang dugo. At tumingin ka kung ano ang mga kamay na itinataas niya para sa iyo, kapatid. Hindi malinis na mga kamay ng isang abogadong hindi kailanman nasaktan sa kaso mo, kundi mga kamay na may bakas ng pako. Isipin mo ang sandaling yon, kapatid. Ang parehong advocate na nakatayo para sa iyo ngayon ang nagbayad ng lahat ng iyong lugar. Isaiah 53:5. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. And with his wounds, we are healed. Ang kastigo, ang parusa that brought us peace was upon him, kapatid. Hinati ni Isaiah ang paglilipat sa dalawang lugar. Doon sa kanya ang parusa, dito sa atin ang kapayapaan. Doon sa kanya ang mga sugat, dito sa atin ang kagalingan. Hindi basta binura ang parusa.
ito ay dinurog sa katawan ng ibang tao para lumabas na ang kapayapaan sa iyo, kapatid. At kaya kompleto ang kanyang depensa, kapatid. Tumingin ka sa dulo ng laban. Kapag ang isang utang ay ganap ng binayaran, hindi na ito maaaring singilin muli. At may isang salita na pinatunayan ito. Colossians 2:14, by canceling the record of debt that stood against us with its legal demands, this he set aside, nailing it to the cross. May kasulatan ng utang na nakatayo laban sa iyo, kapatid. May mga legal na hinihingi. May pirma mo sa dulo. At ano ang ginawa ni Kristo? Hindi niya ito binaliwala. Ipinako niya ito sa krus. Ang buong listahan ng iyong pagkakautang ay ipinako kasama niya. Para nang mamatay siya, mamatay din ang bawat singil laban sa iyo. Yan ang dahilan kung bakit kapag pinakita ng akusador, yung accuser, ang listahan, sasabihin ng iyong advocate, tingnan mo, bakante na ito, bayad na, nakapako na sa krus. Kaya kapatid, kapag binulungan ka ng kondenasyon, ng condemnation, huwag kang tumingin sa sarili mong depensa dahil wala kang maipapakita. Tumingin ka sa iyong advocate. Hindi siya natatalo dahil ang kanyang kaso ay hindi nakabatay sa iyong kabutihan, kundi sa kanyang natapos na dugo. At buhay siya para mamagitan para sa iyo. Walang hukom sa langit o lupa na maaaring magbaba ng sentensya mo, ng sentensya laban sa isang taong nasa kay Kristo. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Amen and amen. Kapatid, baka matagal ka nang nabubuhay sa ilalim ng anino ng condemnation. Nadadapa ka, tapos naniniwala ka na tapos ka na. Nagkakasala ka, tapos nagtatago ka sa Diyos. Hindi mo namamalayan na ang accuser ay pinatatahimik na ng dugo ni Kristo. Kapatid, may magandang balita. Kung ikaw ay kay Kristo, no condemnation. Ngayon, now, may advocate ka na nakatayo para sa'yo at hawak niya ang binayarang utang mo sa kanyang mga sugatang kamay. Judgment-free, change-free, debt-free. Ngayon din. Marahil ngayon lang sa unang pagkakataon, naiintindihan mo, hindi ka kailanman makakatayo sa sarili mong depensa at hindi mo na kailangan, kapatid. May isa na tumayo na para sa'yo. Ngayon, kapatid, kung nais mong tanggapin siya bilang tagapagligtas at advocate, kung nais mong iwanan na ang bilangguan ng kondenasyon at pumasok sa kalayaan ng no condemnation, lumapit ka ngayon, kapatid. Yumuko ka, ipikit mong iyong mata, huwag kang tumingin sa tao sa paligid mo, tumingin ka sa krus, sa isang nagbayad ng lahat. Ito ang Gemma Speaks, faith that moves, truth that lasts. Sa Diyos lagi ang karangalan at kapurihan, magpakailanman.